Sa buod ngayon, makikilala natin ang isang ama na kapag narinig mo ang kanyang kwento, mapapatanong ka talaga, sino ang kayang gumawa ng ganito sa sariling anak? Ang mas nakakatakot pa, base ito sa totoong pangyayari. Nagsimula ang lahat noong 1984 sa isang tahimik na gabi habang sabay na naghahapunan ang pamilya. Habang kumakain, tumayo ang batang si Sarah at sinabi, "Pupunta po ako sa isang party." Biglang nagalit ang kanyang ama at sumigaw, "Saan mo akala mong pupunta ka? Umupo ka?" "Hindi ka aalis ng bahay na ito," sumagot si Sarah. "Gusto ko pong pumunta sa party." At pumayag naman si Mama. Tumingin ang ama sa kanyang asawa at lalo pang nagalit. Sinabi niya, "Sinabi ko nang bawal lumabas. Walang party. Pumunta ka sa kwarto mo at doon ka manatili." Nasaktan at nagalit si Sarah kaya umakyat siya sa kanyang silid. Nang dumating ang oras ng party, naghihintay na sa labas ang kanyang nobyong si Chris. Sakay ng motorsiklo nito para sunduin siya ng palihim. Tumakas si Sarah sa bintana at sumama kay Chris papunta sa party. Makalipas ang ilang oras, pinuntahan ng kanyang ina ang kwarto ni Sarah upang tingnan siya. Matapos silang mag-away ng kanyang ama, ngunit pagpasok niya sa silid, nakita niyang walang laman ng kama. Tumakas si Sarah sa bintana. Sa kasamaang palad para kay Sarah, nagising ang kanyang ama nang pumasok ang kanyang ina sa kwarto at agad nitong napagtanto na wala ang anak at tumakas ito. Hindi alam ni Sarah na ang gabing iyon ay magiging simula ng isang bangungot sa kanyang buhay. Ngunit wala siyang pakialam noon. Ang gusto lamang niya ay makasama si Chris at naging napakasaya ng gabi nilang dalawa. Kinantahan pa siya ni Chris ng mga kantang siya mismo ang sumulat. Talagang nag-enjoy si Sarah sa gabing iyon. Pero maaga ba siyang umuwi upang maiwasan ang gulo? Siyempre hindi. Kinaumagahan na siya nakauwi at nadatnan niya ang kanyang ama na naghihintay sa pintuan. Nagkaroon sila ng matinding pagtatalo. Sinabi ni Sarah, "Kapag nag-18 anyos na ako, aalis na ako sa bahay na ito." Sumagot ang kanyang ama, "Habang nasa bahay kita, ang salita ko ang batas." Pagkatapos noon tumakbo si Sarah papunta sa kwarto ng kanyang nakatatandang kapatid at nagkwentuhan sila ron. Masaya niyang ikinuwento kung gaano kaganda ang naging gabi niya kasama si Chris at kung gaano niya ito kamahal. Habang nag-uusap sila, pumasok ang kanilang ina at sinabi, "Nagdesisyon ang inyong ama na parusahan ka ng 1 linggo lang." Sinabi ni Sarah na kapag nag-18 na siya ay tuluyan na siyang aalis sa bahay. Tinanong siya ng kanyang ina, "Saan ka pupunta?" Sumagot si Sarah, "Gusto kong maglakbay sa buong mundo, makakita ng mga bagong lugar at magkaroon ng trabahong tutupad sa mga pangarap at ambisyon ko." Habang ikinukwento ni Sarah ang kanyang mga plano, hindi niya alam na nakatayo pala sa labas ng pinto ang kanyang ama at palihim na nakikinig. Labis itong nagalit, lalo na nang malaman niyang sang-ayon ng kanyang asawa sa mga pangarap ng anak. Dito nagsimula ang kwento ng isang amang kakaiba sa lahat. Pagkarinig niya sa mga salitang iyon, bumaba siya ng hagdan ng punong-puno ng galit. Dumiretso siya sa basement at naalala ang isang lihim na silid sa likod ng kanyang library. Binuksan niya ito at nagsimulang mag-isip kung paano niya hahawakan ang kanyang anak. Lumipas ang 3 buwan at nagtapos si Sarah sa high school. Papalapit na rin ang kanyang ika-18 kaarawan, ang araw na matagal na niyang hinihintay upang makaalis sa bahay at matupad ang kanyang mga pangarap. Ngunit hindi niya alam na ang panahong iyon ang tuluyang sisira sa kanyang buhay dahil may sarili ng plano ang kanyang ama. Isang planong babaligtad sa buong mundo ni Sarah. Isang araw aalis sana ang ina ni Sarah upang mamili ng grocery at sinabi nito sa asawa na lalabas muna siya. Nang makaalis ang ina, nilapitan ng ama si Sarah at hiniling na tulungan siyang magbuhat ng kahon papunta sa basement. Walang pag-aalinlangang sumama si Sarah. Pagdating nila sa silid sa likod ng library, nagtanong si Sarah, "Ano pong klaseng kwarto ito?" Sumagot ang kanyang ama, "Isa itong konkretong silid. Ipinagawa ito ng dating may-ari bilang proteksyon laban sa mga bomba." Ipinasok niya ang kahon sa loob ng silid at tinanong si Sarah kung ano ang tingin niya rito. Sumagot si Sarah, "Ang pangit naman dito. Parang kulungan." Habang nagtatanong ang ama at sumasagot si Sarah, dahan-dahan itong umaatras, palabas ng silid hanggang sa tuluyan. Siyang makalabas at ikinandado ang pinto ng walang emosyon. Pagsapit ng gabi, labis nang nag-aalala ang ina ni Sarah dahil hindi niya alam kung nasaan ang anak. Tinawagan niya ang lahat ng kaibigan nito ngunit walang may alam sa kinaroroonan ni Sarah. Sinabi niya kay Dan na tatawag na siya ng pulis. Habang kalmadong nagbabasa ng libro si Dan, wala man lang pag-aalala sa mukha nito at sinabi lamang, malamang lumabas lang siya at babalik din bukas. Gaya ng dati, kinabukasan, nasa basement pa rin si Sarah at pilit na sinusubukang buksan ang pinto. Paulit-ulit niyang inilalagay ang mga posibleng code ngunit walang gumagana. Nang maubos na ang lahat ng kanyang pagtatangka, biglang nawalan ng kuryente sa basement pati ang bentilador. Dumating ang ika-4 na araw. Narinig ni Sarah na bumukas ang pinto kaya agad niyang sinugod.
ang ama at sinubukang tumakas. Ngunit paglabas niya, natuklasan niyang may isa pang bakal na pinto na may security code. Sinabi ng kanyang ama, sumigaw ka man ng sumigaw, walang makakarinig sa'yo. Soundproof ang lugar na ito, nabigla si Sarah. Hinila ni Dan ang kanyang buhok at marahas. Siyang itinulak pabalik sa silid. Binalaan niya ito na huwag nang muling susubukang tumakas dahil walang saysay iyon. Lahat daw ng pinto ay may code na araw-araw niyang pinapalitan. Tinanong ni Sarah ang kanyang ama, bakit mo ginagawa ito sa sarili mong anak? Sumagot si Dan, ikaw ang pumili nito. Lahat ng ginagawa ay may kapalit at ito ang pinili kong kapalit sa ginawa mo. Dito ka titira ayon sa mga batas ko at ako lang ang masusunod. Pagkatapos noon ay umakyat si Dan dahil dumating ang mga pulis kasama ang kanyang asawa. Kinausap niya ang opisyal at sinabi, nawawala rin ang mga damit at maleta ni Sarah. Pagkatapos ay tumingin siya sa asawa at sinabing, sabihin mo sa opisyal. Ang plano niya, ikinuwento ng ina na balak ni Sarah na umalis ng bahay. Pagdating ng ika-18, kaarawan nito upang maglakbay sa mundo. Naniwala ang pulis sa paliwanag ng ama at sinabing posible raw na kusa talagang umalis si Sarah at siguradong tatawag din ito balang araw. Kinabukasan, pumunta sa bahay si Chris. Ang nobyo ni Sarah dala ang mga bulaklak upang itanong kung nasaan siya. Doon niya nakilala si Dan. Tinanong siya ng ama, hindi mo ba alam ang nangyari? Sumagot si Chris ng, hindi po. Sinabi ni Dan, hindi mo ba kilala si Steve? Nagtaka si Chris at nagtanong, sino po iyon? Sumagot si Dan, matagal ng kaibigan ni Sarah. Lagi niyang sinasabing balak niyang tumakas kasama siya. Nagulat si Chris at hindi makapaniwalang magagawa iyon ni Sarah sa kanya. Umalis siyang tuliro at hindi maintindihan ang nangyayari. Pagsapit ng ika-21 araw, bumaba si Dan sa basement dala ang isang cake para sa kaarawan ni Sarah. Makikita sa kanyang mga mata ang kakaibang saya dahil pakiramdam niya ay tuluyan na niyang kontrolado ang anak. Kinausap niya si Sarah ngunit hindi ito sumagot. Pagkatapos ay binigyan niya ito ng pulang bestida bilang regalo sa kaarawan at inutusang isuot iyon. Tinanong niya si Sarah, ano bang gusto mo? Sumagot si Sarah, lumayas ka rito. Ngumiti si Dan at sinabing, humiling ka ng iba. Sinabi ni Sarah na gusto niyang manood ng telebisyon. Pumayag si Dan ngunit sinabi niya, kung gagawin ko ang gusto mo, kailangan mo ring gawin ang gusto ko. Sa mga salitang iyon, malinaw na hindi mabuti ang intensyon niya sa sariling anak at wala nang mas kasuklam-suklam pa roon. Pagsapit ng ika-38 araw, gumawa si Sarah ng patalim mula sa takip ng lata ng tuna upang patayin ang kanyang ama at makatakas. Nang bumaba si Dan sa basement, sinubukan talaga siyang saksakin ni Sarah. Ngunit mabilis na naagaw ni Dan ang improbisadong sandata, sinaktan siya at muli siyang inabuso. Lumipas ang isang taon at nananatili pa rin si Sarah sa basement. Isang araw habang naglilinis siya, nanganak siya ng isang sanggol na babae at pinangalanan itong Mary. Bumaba si Dan at sinabi, congratulations! Ang batang ito ang magbibigay sa iyo ng dahilan para mabuhay. Patuloy na lumipas ang mga araw at lumaki ang bata sa loob ng basement. Makalipas ang 4 na taon, muli na namang buntis si Sarah. Nakiusap siya sa kanyang ama na palayain silang mag-ina at palabasin sa basement. Ngunit nagalit lamang ito at umakyat. Pagdating sa itaas, nadatnan niya ang kanyang asawa na humihingi ng pera upang makapag-hire ng private investigator para hanapin si Sarah. Gaya ng dati, tumanggi si Dan. Pagsapit ng Pasko, bumaba siya muli sa basement at nagdala ng telebisyon kay Sarah upang kahit paano raw ay malibang ito. Noong 1991, matapos ang 7 taon na pagkakakulong ni Sarah sa basement, nagkasakit ng malubha ang kanyang anak na babae at nangangailangan ito ng agarang gamutan. Bumaba ang kanyang ama dala ang gamot, ngunit sinabi ni Sarah na para iyon sa matatanda at hindi uubra sa bata. Walang pakialam na sinabi ng ama, bigyan mo na lang siya ng kalahating dose. Habang lumilipas ang mga araw, muling nakilala ni Chris, ang dating nobyo ni Sarah, ang kapatid nitong si Amy. Tinanong niya si Amy kung kamusta na si Sarah kasama ang boyfriend nitong si Steve. Nagtaka si Amy at sinabing, Steve? Sinong Steve? Sumagot si Chris, iyon ang sinabi ng tatay ninyo sa akin. Doon sinabi ni Amy na walang taong ganoon at natatakot siyang may masamang ginawa ang kanilang ama kay Sarah. Hinarap ni Amy ang kanyang ama at tinanong kung bakit nito nagsinungaling kay Chris. Sumagot ito, ano namang masama sa pagsisinungaling sa lalaking gustong paglaruan at lokohin ng anak ko? Muli silang nagtalo ng kanyang asawa dahil gusto nitong kumuha ng private investigator para hanapin si Sarah, ngunit galit na galit siyang tumanggi. Samantala, sinamantala ni Amy ang kaguluhan at nakuha ang susi ng basement. Bumaba siya roon upang tingnan kung ano ang itinatago ng kanyang ama, ngunit wala siyang natagpuan. Maya-maya ay bumaba ang ama at galit na galit siyang pinagsisigawan, kaya dali-dali siyang umakyat muli. Sa mga oras ding iyon, nanganganak si Sarah sa kanyang ikatlong anak
Nakiusap siya sa kanyang ama na dalhin ng sanggol sa itaas. Ngunit malamig itong sumagot. Anong klaseng ina ang kayang itapon ang sariling anak? Umiiyak na sinabi ni Sarah na wala ng sapat na espasyo sa basement at hindi na niya kayang alagaan pa ang isa pang bata. Kinabukasan, pagbukas ng ina ng pinto sa harap ng bahay, nakita niya ang sanggol na nakabalot sa kumot at may kasamang sulat. Ang ama mismo ang nagsulat nito. Nakasaad doon, para sa ina ito ang anak ni Sarah. Nasa mahirap siyang sitwasyon at hindi niya kayang alagaan ang bata, kaya ikaw na ang bahala. Tinanggap ng ina ang sanggol habang umiiyak. Hindi niya alam na may isinulat ding maliit na lihim na sulat. Si Sarah na nagmamakaawang iligtas. Siya at nagsasabing nakakulong siya sa basement. Ngunit sa kasamaang palad, natagpuan niyon ni Dan bago pa mabasa ng kanyang asawa. Galit na bumaba si Dan sa basement upang harapin si Sarah tungkol sa sulat at muli silang nagtalo. Pagsapit ng taong 2001, isang malakas na ulan ang bumuhos. Dahil dito, nagsimulang mabiyak ang bahagi ng hisami ng basement. Napatingin si Sarah sa taas, kumuha ng kutsara at desperadong nagsimulang maghukay. Sa wakas, may nakita siyang munting sinag ng ilaw mula sa kalye. Inilabas niya ang kanyang kamay at nagkumpas gamit ang liwanag upang may makakita at makatulong sa kanya. May isang lalaking dumaan at napansin yon. Kumatok siya sa bahay at sinabi kay Dan ang nakita niya. Kunwari ikalmado si Dan at sinabing siya na ang titingin. Pagkababa niya sa basement, brutal niyang binugbog si Sarah kahit buntis ito. Dahil sa matinding pananakit, nagdugo si Sarah at namatay ang kanyang dinadala. Pagkatapos noon, dinala pa ni Dan ang walang buhay na sanggol at inilapag sa mesa bago niya ito inilibing sa hardin. Noong 2002, ika-18 taon na ni Sarah sa basement. Isang araw bumaba si Dan at nadatnan niyang halos wala ng lakas si Sarah. Sinabi niya rito na itaas ang ulo nito at nagbantang. Kapag lalo siyang nainis, hindi na siya bababa pa at hahayaan niyang mamatay sila sa gutom. Nagsimulang magrebelde ang mga bata at sinabi kay Dan na gusto na nilang makalabas at makapunta sa itaas ng bahay. Sumagot si Dan na mangyayari lamang iyon kung magpapakabait ang kanilang ina. Pag alis niya, sinisi ng mga bata si Sarah sa lahat ng nangyayari sa kanila. Hindi na kinaya ni Sarah ang mga paratang. Tuluyan siyang bumagsak sa sahig habang umiiyak at sumisigaw sa sakit at pagod. Makalipas ang ilang sandali, kumalma siya at nagpa siya ng sabihin ang buong katotohanan sa mga bata. Sinabi niyang si Dan ay hindi niya asawa kundi sariling ama at siya rin ang tunay na ama ng mga bata. Ikinuwento niyang ikinulong siya rito dahil lamang sa hindi nagustuhan ng ama ang kanyang asal noon. Labis na nabigla ang mga bata sa revelasyong iyon. Habang tumatagal, nagsimulang mawalan ng gana si Dan sa pagkain. Napansin iyon ni Sarah at kinausap siya tungkol dito. Nagalit ang kanilang anak na lalaki at ipinagtanggol ang kanyang inalaban kay Dan. Dahil doon, nagwala si Dan, umalis at pinutol ang kuryente sa basement. Lumipas ang mga araw, nawalan ng trabaho si Dan at lalo siyang nawalan ng pag-asa. Umabot pa sa puntong naisip niyang patayin si Sarah at ang mga bata. Ikinekta niya ang hose mula sa tambutso ng sasakyan papunta sa ventilasyon ng basement upang sila ay malason sa usok. Ngunit sa huli, hindi niya itinuloy ang plano. Isang araw biglang inatake ng matinding seizure si Mary at kailangan itong dalhin agad sa ospital. Paulit-ulit na nakiusap si Sarah kay Dan hanggang sa pumayag ito. Dali-dali silang nagtungo sa ospital at muntik nang mailigtas si Mary sa tamang oras. Habang naroon, sinabi ni Sarah na kailangan niyang magbanyo. Ngunit tumanggi si Dan, kaya't sinadya niyang mabasa ang mga dokumento gamit ang tubig upang mapilitan itong kumuha ng panibagong form. Habang wala si Dan, tumakbo si Sarah papunta sa doktor at sinabi ang buong katotohanan tungkol sa pagkakakulong niya sa basement. Narinig iyon ng isang pulis at agad nilang hinabol si Dan. Nagising si Mary habang inaaresto ang kanyang maruming ama. Kalaunan, natagpuan din ni Michael ang basement bago tuluyang mamatay si Dan. Makikita rin ang matinding pagkabigla ng ina ni Sarah nang malaman niyang buong panahon pa lang iyon ay nakakulong ang kanyang anak sa basement at ang may kagagawan ay ang sarili nitong ama. Ngunit sa kabila ng lahat ng kadilimang iyon, may munting liwanag pa ring dumating sa buhay ni Sarah. Dumating si Chris at ibinigay sa kanya ang pink na helmet na ipinangako niya rito 24 taon na ang nakalipas. At sa huli, noong 2008, nalaman nating ang kwentong ito ay totoong nangyari. Isang kwento tungkol sa isa sa pinakamalupit na ama sa kasaysayan. Dito nagtatapos ang ating pelikula ngayon. Sana ay nagustuhan ninyo ang kwento. Isulat ninyo sa comments ang inyong opinyon at kung aling eksena ang pinakatumimo sa inyo. Abangan ninyo ako sa susunod na video.